nandito ang TAM Laban. Boses ng kabataan kontra mandatory ROTC. So magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga kaibigan. Ako si Sean Diasta. At ako naman si Gab de la Paz. At ako naman si Aldous Ponciano. Uy! At ako naman si Maclean Saraspe. At ngayon, samahan mo kaming talakayin ang mga negatibong epekto ng mandatory ROTC. Ano po yung masasabi niyo tungkol sa mga issue tulad ng hazing or corruption po sa ROTC? Hazing and corruption are not good. Kahit ROTC man or otherwise, hindi siya maganda. And it's a practice that needs to be curbed. Regardless of sa hazing, di ba, kahit tradition yan, kung hindi siya maganda, kung nakaka-harm na siya sa tao, has to be curbed as soon as possible. Right? Tapos sa corruption, of course, corruption is bad by definition. So, in any way, shape, or form, hindi dapat siya in-entertain. Sa inyong pananaw po, dapat ba gawing mandatory muli ang ROTC? In my opinion, hindi. Kasi there has to be a personal decision towards it. And we are not currently in a state of war that would necessitate yung mandatory ROTC. Kailangan may freedom ang student at this moment, at this situation, to choose. Now, should the situation change in the future, then we can revisit the question again in the future. Ayan, so yung unang tanong namin is, sa inyong pananaw, dapat bang gawing mandatory ulit ang ROTC? Me personally, no. Kasi ever since naging issue na kasi talaga yan, yung kung magmamandatory ba ng ROTC, ganyan. Kasi before, yes, mandatory siya sa ibang schools. And me personally, sa school ko before, since high school, talagang naging vocal yung mga students about it. Kung majority ba hindi, majority ba gusto. And most of us is hindi talaga. So hindi siya naging mandatory kung sino lang talaga yung gusto. And ang ginawa nila doon is, yung lahat ng mga hindi na ROTC, choice nila kung ano yung ibang extracurricular nila. Yun yung parang naging requirement naman sa kanila. So ako hindi talaga kasi parang own choice yun, freedom yun ng mga students. So sa kung paano kasi nag-view yung ROTC, di ba parang sinasabi nila na for discipline yung ROTC, ganyan. So kung ibabalik yung ROTC sa panahon ngayon, I think hindi rin ako approve or hindi ko rin siya gustong mabalik kasi ayun nga, mentioning yung cases ng nangyayaring cases ng hazing and corruption within ROTC, may mali sa system. So, I think kung ibabalik nila yon, siguro kailangan magkaroon muna ng matindi ba yung tamang term? Or yung masinsinan na pagsaayos ng buong system kung gusto nilang ibalik. Tapos ayun nga, agree din ako na dapat personal choice ng student kung sasali sila sa ganun. For me naman, agree ako na mandatory sa ROTC. Based on my experience kasi kapag CAT ako ng journal, which is magkaiba naman, pero almost the same lang kasi sila ng ginagawa. Mag-agree ako kasi for the future ng bayan natin, like, di natin malalaman, di natin kasi masasabi kung kailan if magka-war ba, di natin malalaman. Pero agree ako pero dapat magkaroon ng pag-change sa system. Sa inyong pananaw, dapat ba gawing mandatory muli ang ROTC and bakit? Sa akin, hindi. And why? Kasi yung mandatory ROTC, hindi naman siya parang accessible sa lahat ng tao kasi nagre-require siya ng tertiary level na education. Pero hindi naman lahat ng tao may access sa ganung Ano masasabi mo tungkol sa mga issue tulad ng hazing or corporation or corruption sa ROTC? Ang ano lang nun, ang trashy lang nun kasi hindi ba dapat mas doon kung yun, di ba gusto nila maging mandatory, but hindi nila i-focus ng government yung pondo para dun sa mga
para doon sa ROTC para ma-mandatory talaga siya. Kasi hindi din naman lahat. Like, magagamit yung funds ng maayos. Kasi yun din naman yung purpose nun. Para sa ikabubuti din naman. So sa first question natin, sa inyong pananaw, dapat bang gawing mandatory muli ang ROTC? At bakit? For me, hindi. Una sa lahat, since pag ginawa siya mandatory, it's time consuming for students. Lalo na we have a lot of courses na tinitake sa college. And pangalawa is, may history na siya ng abuse before. Kaya siya unang pinatanggal as mandatory. So I don't think it should be mandatory. And lalo na hindi naman natin makakontrol yung abuse of power na pwedeng possibility na mangyari ulit kapag natin siya mandatory. So for our last question naman, ano ang masasabi mo tungkol sa mga issues tulad ng hazing o corruption sa ROTC? So, ayun. I think before natin siguro siya ibalik ulit as a mandatory or even as a course sa college, we should, I think, tawag dito, i-resolve muna natin yung previous issues ng corruption and ng hazing since a lot of cases na yung naitala tungkol sa pang-aabuso under the under ROTC, which is hindi pa tayo ganun ka-ready for such implementation sa panahon ngayon. Unang tanong, sa inyong pananaw, dapat bang gawing mandatory muli ang ROTC? Bakit? Hindi. Well, although sinasabi nila na dapat maging ready lahat kung sakaling may gera, but at the same time kasi, ang hirap din kasi, especially kung tatamaan niya is yung mga college students na may iba-iba naman yung path, yung careers nila. So for me lang talaga, it's not really applicable, especially kung hindi naman inclined to the courses din. Kasi parang dagdag mahirap for me lang talaga yun when it comes to ROTC. Kahit pa sabihin nila na para lang ready in case of kasi para nating naghahanap ng gera kapag ready. It's good to be ready but at the same time it's kind of weird din. Sa akin naman, yes, if only if is to teach the students discipline to do this and that, mga works nila, mapaayos nila dahil natututunan na nila yung magiging responsibilidad dun sa ROTC nila. So for our last question, anong masasabi mo tungkol sa mga issue tulad ng hazing o corruption sa ROTC? For me kasi, ang mostly with hazing kasi, hazing mostly dyan is parang nagpapakita ng power. Especially kasi sa ROTC is may mga officers, may hierarchy tayo. So, ang nangyayari kasi, pag hindi sumusunod yung lower class mo, yung lower class mo is may possibility na, tawag na dito, may possibility na mahil sila, gano'n. And ang ending nun is that magkakapisikalan ng sobra to the point na pwedeng it's a life and death situation na. And with the corruption naman, possible na with the yung funds nga na madadamay din doon or para lang hindi sila saktan sometimes connected din with hazing, babayaran or what na para lang magkaroon ng good blood in terms na sa loob ng pamilya. And I mostly agree with her that she said hazing is not good due to the hurtfulness to the people that joins it. Bilang isang high school student na maapektuhan ng ROTC, sa iyong pananaw, dapat bang gawing mandatory muli ang ROTC at bakit? Para po sa akin bilang high school student, dapat po hindi po gawing mandatory yung ROTC. Since for me po kasi kailangan na mag-focus po yung government po natin and yung mismong education system sa iba pa pong larangan na kailangang mas masolusyonan ng masa po, which is yung pagbibigay ng opportunity sa mga student na mas matutunan yung iba't ibang like yung mga kaalaman about sa pagtatrabaho para po mas maging advanced po tayo instead of ROTC. Sa kasalukuyan na panahon, ang issue ng mandatory ROTC o Reserve Officers Training Corps ay patuloy na nagiging sentro ng debate sa ating bansa. Maraming mga kabataan at magulang ang nag-aalala tungkol sa mga posibleng epekto ng programang ito sa kanilang edukasyon at kaligtasan.
Ang mandatory ROTC ay hindi lamang nagdadala ng mga hamon sa mga akademikong buhay, kundi nagbubukas din ng mga tanong ukol sa karapatan at kalayaan ng mga estudyante. Sa kabila ng mga argumento ng mga taga-suporta nito, ay nagtataguyod ng disiplina at patriotismo. Marami pa ring mga tao ang naniniwala na ang pagpipilit ng programang ito ay isang anyong sapilitang serbisyo na dapat labanan. Sa pahayag na ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit ang mandatory ROTC ay dapat itigil at kung paano ito nakakaapekto sa kabataan at lipunan. Hindi solusyon sa kapayapaan ng sapilit ang ROTC. Ito ay landas tungo sa mas malalim na karasan sa likod ng balatkayan ng disiplina at nasyonalismo. Ay nagkukubli ang isang sistema na nagpapabunga ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Ang madilim na alaala ng hazing, ng pananakit at ng mga buhay na nawala ay hindi dapat baliwalain. Ang pagbabalik nito ay hindi lamang pag-aaksaya ng pondo na dapat sana'y napupunta sa edukasyon at serbisyong panlipunan, kundi isang pag-atake rin sa isang kalayaan, ang kalayaang pumili, ang kalayaang magsalita, ang kalayaang mabuhay ng walang takot sa pang-aapi. Ang pagpilit sa mga kabataan na sumabak sa isang sistema na may kasaysayan ng kaharasan ay hindi nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ito'y isang uri ng pang-aapi, higit pa sa pagsasanay militar. Kailangan natin ng tunay na reforma sa ating lipunan. Reformang nagbibigay halaga sa karapatang pantao, sa hustisya at sa kapayapaan. Ang ROTC ay kasalukuyang anyo nito ay hindi ang daan tungo rito. Ipaglaban natin ang ating kalayaan, hindi ang isang sistema na naglalayon na supilin ito. Dito ako ngayon sa FEU grandstand at ako ang isang psychology na estudyante ng psychology. At ang ROTC, nagkakaroon siya ng mga bagay na dapat nating pinapag-usapan, dapat nating binibigyan ng pansin. At dahil sa mga yon, pansinin natin ang panlalapi at mga logistical na pinapapatupad ng ROTC. Pag namamantili ang ROTC, maaaring magastos ito para sa mga paaralan, sa gobyerno at hindi kinakailangan nito ng pondo para sa mga guro, pasilidad at kagamitan. Bukod dito, ang mga estudyante ay maaaring magdusa mula sa mga dituwirang gastos tulad ng uniforme, pamasahe o pagkawala ng pagkakataong kumita mula sa part-time na trabaho. Pangalawa, diskriminasyon at hindi pagkakapantay ng mga estudyante. May kapansanan o hindi pumapasa sa mga pisikal na mga kinakailangan ay maaaring maharap sa hindi patas na pagtrato o pagstigmato. Sa ilang pagkakataon, maaaring maramdaman ng mga marginalized na grupo na sila ang target ng mandatory ROTC, lalo na sa mga bansang ng Pilipinas na madaming ginagamit para mga militar bata pa lang at hindi akma sa mga layunin ng estudyante na nagnanais sa karera at militar. Kaya't maaaring ituring na lang natin na walang kabulahan ang ROTC para sa kanilang hinaharap. Ang sapilitang pagsali ay maaaring magdulot ng pagkainis sa militar na maaaring makasira ng layunin nitong buo ng tiwala at interes. Huli sa lahat, mental at pisikal ng panghihirap ang mga pagsasanay. Militar ay maaaring maging pisikal at mental na mabigat lalo na sa mga estudyanteng hindi akma para sa ganitong aktibidad. Maaaring maranasan ng ilan ng stress, anxiety, trauma o posible ring depresyon. Makakaapekto ito sa kanilang kalusugan sa pagmatagalan rather. So bilang psychology student, isa sa mga bagay na kailangan pag-isipan ang pangkabuhayan ng itong mga tao na to bilang ng mga estudyante, lalo na't sila ay may buhay, may future
At kailangan nating protektahan yon kasi yun ang pinaka-importante. Thank you. Ayon kay Representative Raul Manuel, dating presidente ng National Union of Students of the Philippines, meron pang ilang bills na ipinasa sa Kongreso na magsusulong ng kahandaan ng mamamayan ukol sa posibleng gulo na harapin ng bansa. Nariyan ang patungkol sa agrikultura, kasaysayan, labor education at pag-aaral ng laws and ethics. Lahat ng ito ay pundasyon upang makamit ang kahandaan ng mga Pilipino nang hindi pinapatupad ang mandatory ROTC. Dagdag pa dito, sa pahayag ni John Lazaro, miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC, hindi na niresolbahan ng mandatory ROTC ang mga isyong hinaharap ng estudyante sa ilalim ng magulong sistema ng edukasyon. Sa pahayag din ni Sophia Reyes, tagapagsalita ng SPARC para sa Basic Education, ang kawalan ng interes ng mga opisyal sa pagpapatupad nito ay isang katibayan na sila lamang ang may makakamit sa bill na ito. Marapat lamang na tinigin ng gobyerno ang boses ng kabataan pagkat sa kanila nakasilalay ang ating kinabukasan. Hindi na rin dapat pang ipilit ang pagpapatupad ng mandatory ROTC dahil nagbabago ang panahon, gayon din ang mga tao at kanilang pangunawa sa maraming bagay. Marami pang mga hindi naayos na issue sa ating edukasyon. Bakit pinipilit pa rin natin matuloy ito? Para nga ba sa bayan o para lamang sa sarili ng kapangyarihan?